Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo? Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Wala masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong 7 of Cups, 5 of Pentacles, Queen of Cups. Pero hindi siya isang spread, okay, na reading. Kina-clarify ko siya isa-isa. So, pwedeng nangyayari na itong reading natin o mangyayari pa lang. Pwede rin magdugtong yung kwento, pwede rin hindi. So, sasabihin ko naman kung magkarugtong o hindi. Kung hindi magkarugtong, edi ka-clarify natin. Ganun. So, ito muna. Ano itong 7 of Cups? So, meron tayo ditong 9 of Swords, King of Pentacles, at Page of Swords. Kinlarify ng mga yan ito. Itong 7 of Cups. Ano to? Well, ang dating sa akin, may iba sa inyo na may tinatry i-manifest. Kaya lang, for some reason, parang tagilid. Feeling nila, hindi mangyayari yung tinatry nga nilang i-manifest. Although gusto nila mangyari yon, kaya lang nga, alam nila sa sarili nila na tagilid. So, ano kaya yung tinatry i-manifest ng iba sa inyo? Probably all about career, wealth, business, sales. May King of Pentacles kasi tayo. More like may kinalaman sa stability, security. Kasi yan dito din tong Page of Swords na para bang nag-o-observe yung tao dito or nagiging somewhat alert. Alert sa topic ng pera niya o career, business, o inheritance. Pwede rin palang inheritance to King of Pentacles. Pero King of Pentacles ay pwede rin loyalty or abundance in general. Ito ganun may 5 of Pentacles tayo. Tingnan natin kung mag-rugtong. Pwede rin hindi. Yung
King of Pentacles natin kanina, hindi ko ginawang energy. Hindi ko ginawang tao pala. Hindi ko ginawang tao, ginawa kong energy. So, dito sa part na to, yung king natin, hindi ko rin gagawing tao, kundi energy rin dahil nasimulan ng ganoon. Pero, most of the time, ganun ginagawa kong tao. Pero sa case na to, nalilid ako sa part na gawin ko na lang energy. Mukhang magkarugtong lang to kasi pares lang namang linking. So, ang dating sa akin, may financial issues yung bida natin eh. So, para bang nagwa-war siya na baka malit lang sa huring niya or kitain niya sa period na to, or natatakot siya na baka marami siyang absent, mabawasan sahod niya. Or pwede rin naapektuhan ng mga ka-workmate niya or mga tao sa paligid niya sa workplace. Yung mindset niya, in a way na nag-worry kasi lagi yung bida natin at yung 9 of Swords at 5 of Pentacles, pare silang worry ang meaning. So, case to case basis, sabihin natin may mga taong hindi niya kasundo na naapektuhan yung performance niya. So, ganun dating dito. Ngayon, Queen of Cups naman, no? Karugtong pa rin ba to? Double Knight of Swords, Knight of Cups. So, ito yung kinaklarify natin ng Queen of Cups. Kinlarify ng Knight of Swords, Knight of Cups, at Judgment. Well, ang dating sa akin kung ano man yung pinoproblema niya, or problemahin pa lang ng bida natin. Dahil sabihin natin may kinalaman nga sa mga tao sa paligid niya, sa workplace o sarili niyang ka-workmate na hindi niya kasundo or binubuli siya. Tingin ko since nandito nga yung Queen of Cups natin, for some reason makakalma ang kanyang utak. Bakit? Kasi somehow mariredeem niya yung reputation niya at babalik ang alliance sa pagitan ng iba sa inyo at ng mga taong hindi niya kasundo. So in short, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang yung parang may hindi pagkakaunawaan sa workplace o sa ka-workmate, sabihin nating maayos pa dahil dalawa yung Knight na may chance ng pagkakasundo, partnership, connection, alliance, or apology. Pwede rin naman may someone na mag-apologize, whether kayo or yung nakapanakit sa inyo. Basta nandito yung judgment eh. Kung baga
card din kasi ng absolution yan, which is ibang term ng reconciliation, tama ba? Or forgiveness. Absolution, hanapin ko sa Google Translate. Ayan, absolution, Tagalog o Filipino, pagpapatawad. Kapatawaran, pagpapawalang sala, pagpapatawad. Yun na nga rin yun, diba? Reconciliation or forgiveness. Adi, ibig sabihin may peace of mind na dito sa Queen of Cups, kasi posible pala ang reconciliation or harmonious relationship or connection sa pagitan ng iba sa inyo at ng mga ka-workmate or mga tao sa paligid na nakaka-apekto sa trabaho ng iba sa inyo or sa workplace mismo. Ganun. Anyways, dito na tayo sa susunod na deck. So, yung naging topic natin ay career, diba? Walang ibang clue. Kasi ginagamit ko lang tong clue, tong mga to, sa clue kung love life o love reading. Career naman eh. So, proceed na lang tayo agad sa general prediction. So, anong general prediction na makagilap natin dito? Health. Health issues could arise. Open up your heart. It will help you attract love. So in short, mukhang to, forgiveness or pag-move on mula sa broken relationship. Kasi kung dadamdamin pa rin ang failed relationship o separation, baka mag-lead sa possible health issues. Itong open up your heart, ang dating sa akin, i-open ang puso sa pagpapatawad sa dating karelasyon at sa sarili. Okay? Kung recent yung breakup, pero kung matagal na at di pa rin makamove on, it's about time na i-open na ulit ang puso or tawag dito, i-open ulit ang puso para magmahal ulit ng iba. Doon siya papasok. Okay? Kung matagal na yung breakup at tagal na ring single. Para bang in-encourage dito na why not i-open ulit ng puso, bigyan ng chance ang ibang tao para mahalin sila, yung iba sa inyo, o magmahal ulit ng iba. Anyways, iba pang scenario, intimacy. Ito matindi. First date, intimacy agad. So, may iba sa inyo na baka ganun ang mangyari. So, choice nyo yan. Pero,
mag-isip din, di ba? Kasi kakakilala lang, tas ganyan agad, di ba? Baka magsisi sa huli. Kaya mag-isip-isip din, di ba? Pero choice nyo yan. So again, may iba sa inyo na first date. Ayun, intimacy agad ito. Or pwede rin namang dahil sa first date, first time nagkita, mas lumalim yung closeness dahil sa sense of comfort na finally nagkita na sila. So case to case basis. Pero ang sure, may iba sa inyo na mukhang magkakaroon ng ka-date sa period na to. Ngayon, kung in a relationship na, edi malamang-lamang may date na mangyayari. Tapos after ng date, ayun na. Magiging intimate sa isa't isa. So, hindi ko nagtatagalogin yan. Obvious naman, di ba? Kung ano yung pinagsasabi ko. Anyways, punta na tayo dito sa susunod. Oh, ano yan? Moving. Change of residence, moving in with your partner. Cycles, fate. Karma, something ending, something beginning. Pag ganyan, sabihin natin destined to happen. Na yung iba sa inyo ay baka biglang maglipat ng bahay for some reason. Siguro dahil baka binaha. Or nasira yung bahay. Walang ibang choice kundi maglipat. May pwedeng case. Pero mukhang may maglilipat ng bahay. Whether kayo mismo or someone na malapit sa inyo o kakilala nyo na all of a sudden mababalitaan ng iba sa inyo na maglilipat nga ng bahay. Ngayon, ibang case ay magkakabalikan yung mag-ex. Whether kayo to or kakilala nyo na yun nga, magkakabalikan yung mag-ex, diba? Tapos, sabay magma-move in na sila sa isang bubong. Titira na silang dalawa sa isang bubong. Magsasama na sila sa isang bubong. Magli-live in na sila, in short. Or nag-away lang yung mag-lovers. Pero hindi pa sila nagli-live in. Tapos nagkabalikan sila. Napag-desisyonan nila mag-live in na. Ano pa ba mabubuo dito? Manisip ako kanina, kalimutan ko naman. Nakalimutan ko na yung naisip ko. Anyways, dagdagan na lang natin. Okay, ibang scenario ulit. Ano to? Sabi, intuition. The red flags you ignore now will come back to bite you later. Ito, caution. Find out more information. Don't overwork yourself. Well, pinag-iingat yung iba sa inyo. Nakikita na nila or alam na nila yung all about red flags pero ini-ignore nila. So, baka mapahamak sila nang dahil sa pag-ignore sa red flags na sinasabi ng intuition nila mismo.
So, beware sa topic ng intuition. Mahalaga ang intuition sa period na to. Kasi kung hindi sila magpipay attention sa intuition na napipick up nila, baka mapahamak sila dito. Kaya nga sabi, mag-ingat, caution eh. So, case to case basis. May iba naman na walang negativity na ma-vibe. Pero kung sakali nga na may ma-vibe yung iba sa inyo na something wrong, be careful. Diyan na mapasok yung caution. Okay? Well, case to case basis to. Sabihin natin nangyayari na to, na nalilito yung iba sa inyo sa topic ng sexuality. Di nila alam kung ano bang sexuality nila or gender. So kung nangyayari na, mukhang may decision na sila sa period na to. Ngayon, pangalawang senaryo, sabihin natin natatakot sila lumantad. Na para bang sa period na to, binibigyan sila ng go signal na lumantad na. Kaya sabi dito, luck is on your side. Ngayon, pangatlong senaryo, may iba sa inyo na makakakutob na parang yung kakilala nila parang nalilito sa sexuality niya. Mukhang tama yung hinala nila. So kung sino man na makakakutob sa iba sa inyo, na yun nga, parang yung kakilala nila ay nalilito sa sexuality nila. Again, mukhang tama yung hinala nila. So, ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 spreads na pala to. So, dahil dyan, lipat na tayo sa advice, general advice. Kukuha lang ako dito ng 3 card. Okay? Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. Kasi, dali lang naman itong intindihin kasi basic English lang to. So, again, ito ang general advice sa period na ito. Twink. Hindi ko na mabakan eh. Mamakas kamay ko. Init eh. Hindi naman pwedeng mag-electric fan at maingay sa video dahil hahampas. Tatama yung hangin sa mic. So, maingay. Ito, study. Let love show you how to learn from each other. Ito, feelings. Take the time to explore the deep emotions you are experiencing. At ang uli, accept. Be prepared to accept what fate has in store for you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.